Iba pang detalye sa pagkakaaresto kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ating tatalakayin kasama si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang tanghali po, Ma'am Dana. Magandang tanghali po sa inyo. Ms. Dana, ano po ang detalye sa pagkaaresto kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo? Yes, ang information po natanggap natin from Indonesian authorities. Kanina lang po na-aresto si Bamban Mayor Alice Guo. 1:30 po ng madaling araw, siya po ay natagpuan finally at nahuli po ng Indonesian authorities. Ma'am, Hello? Yes, Ma'am Dana, Yes, ano po ang naging basehan ng Indonesian authorities sa pag-aresto nga dito kay Alice Guo? Well, tingin po natin talagang tinuring na siya na illegal alien ng Indonesian authorities. Kasi nagpadala po tayo ng information sa kanila na siya po ay isang wanted, meron po siyang arrest warrant na pending dito po sa Pilipinas. And at the same time po, we sent them information that she has double documents po, double identities. Dalawa po ang kanyang mga documentation. Pero hindi po tugma yung dalawang documentation na yan. She has both a Chinese identity and a Philippine identity na tingin po natin ay fraudulently acquired. Ma'am Dana, pwede pong malaman saan po na-aresto si Alice Guo? Anong lugar po ito? Sa bahay ba? Sa hotel? Saan po siya na-aresto? Doon po sa arrest na yun, parang sa hotel po ito, isang parang nirerentahan po. This is in Banten, Indonesia. Ang nakuha po natin sa Indonesian authorities. Siya po ay mag-isa lamang doon. This is in Jakarta. Sa Jakarta po matatagpuan yung parang bahay na yon. Actually, kung makikita niyo po doon sa mga larawan, nakapantulog pa si former Mayor Alice Guo. Mukhang kagigising niya lang nung sinalakay po siya ng Indonesian police. Ma'am Dana, yung kapatid niya na si Wesley Guo, may impormasyon po ba kung nasa Indonesia pa rin si Wesley? Sa ngayon po, wala pa po tayong nakukuhang new information with regards to Wesley. Doon po sa sinabi din ni Sheila, naghiwalay daw po sila, hiwa-hiwalay daw po sila. We have not yet received confirmation from Indonesian authorities whether umalis po siya ng bansa. But sa tingin po natin, he is still inside Indonesia. There was information na kumakalat na siya daw po ay nagpunta ng Hong Kong, pero wala po tayong nakuhang confirmation doon from Hong Kong authorities. So he is still presumed to be in Indonesia. So mag-isa po itong si Alice Guo dyan po sa hotel na nirerentahan niya? Doon po sa initial information natin, wala po siyang kasama nung siya po ay naaresto. Okay. So ano po ang susunod na hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas kay Alice Guo? Kailan po siya inaasahang babalik sa Pilipinas? Yes, nakikipag-ugnayan po tayo with Indonesian authorities. We see this as very, very soon. Meron po tayong mga tauhan doon that are coordinating with them in logistics po ng pagbalik dito. Siguro po once ma-plansya na lahat, we will be informing then the public kung kailan po ibabalik itong si Alice Guo. Ma'am, paano po ang magiging proseso pagdating dito sa Pilipinas ni Alice Guo? Saang kustodiya po ba siya isa sa ilalim? Similar din po doon sa proseso na ginawa natin doon kay Sheila at kay Cassandra. Nung sila po ay nandito, dumating po sila. Si Sheila po ay nag-undergo ng booking procedures sa Bureau of Immigration. So we're going to be doing the same thing po dito po sa pagbalik niya. Kasi bukod po doon sa mga local cases niya dito, meron din po siyang immigration deportation case for misrepresentation and undesirability. Ma'am, tanong po mula kay Luisa Erispe ng PTV. May isasampa bang reklamo o kaso ang BI laban kay Guo pagbalik niya ng Pilipinas? Yes, yun po ang deportation case niya po stands. Actually, siya po ay subject ng mission order way back because of the information na nakuha natin na fraudulently acquired yung kanyang Philippine documents.
And ngayon po, undesirable alien pa siya kasi her presence here in the Philippines has caused so much, kumbaga, kaguluhan. But that is kasabay po ng mga local cases niya dito sa Pilipinas. Aandar po yan ng sabay, and kahit mauna pong matapos or makonclude yung immigration case niya, we would have to wait for the resolution of her other pending cases here in the Philippines before we can implement any deportation. Maraming salamat po sa inyong impormasyon, Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval.